Lumuhod po ang lahat at dadasalin natin ang Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat.
at sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Hesukristo ang bibig at tenga ng lalaking utal at bingi. Si Hesukristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinagagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutunan din nating maging mga mukha ng awa ng Diyos at sa gayoy maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. Sa araw na ito ay atin din pong inaalala, ginugunita at ipinagdiriwang ang kaarawan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang ina ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahan lagi, Panginoon. Panig sa naapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sasahig ka na maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gayon din po, sa araw na ito ay tinatanggap din natin at wini-welcome natin ang ating mga televiewers. Dahil sa mga sandaling ito, tayo po ay naka-live broadcast sa television and cable channel ng Aliw Channel, Channel 23. At simula ngayong linggong ito, tuwing 9 ng umaga, ay mapapanood na po ang misa at makakabahagi ng ating mga kapatid sa kanilang bahay sa Channel 23. Misa sa ganap na 6 ng umaga. Kaya malugod po nating tinatanggap at binabati din
ang ating mga kapatid sa pananampalataya na nasa kani-kanilang mga bahay at nanunood ngayon sa kanilang mga telebisyon. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang lalaking bingi at utal. At siya po ay nakatira sa Decapolis. Ito po ay isang rehiyong may malalim na kultura at tradisyong Griego. At karamihan sa kanila ay mga hintil. At kung ang lalaking tinutukoy dito ay isang hintil, ang ibig sabihin nun, siya ay isang pagano. Noong kapanahunan po ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, naniniwala ang mga Hudyo na sila lang ang maliligtas dahil para sa kanila, tanging ang bayan nila ang pinili, ang pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga pagano at mga hintil walang puwang sa kaharian at paghahari ng Diyos. Subalit, maliwanag pong narinig natin ang ginawa ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Isinuot niya ang kaniyang daliri sa tenga ng lalaki, pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Kaya naman kung inyong mapapansin, agad-agad nakarinig ang lalaki, nawala ang kaniyang pagkautal at nakapagsalita na siya ng tuwid at malinaw. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napatunayan natin sa ating ebanghelyo na lubos na kinalugdan ni Jesus Nazareno ang lalaking ito dahil na rin sa kaniyang pagtitiwala at pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ang kaligtasan ay naging bukas para sa lahat. Ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi ang pagpapagaling ay para sa lahat. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayan ng Israel, ang kaligtasan napasa ating mga kamay. Tayong lahat na bininyagan sa ngalan ng ating Panginoon. Kung ito ay para sa lahat, ang ibig sabihin nito, mayaman ka man o mahirap, hintil ka man, Griego, Hudyo, Saduceo, Kristiyano o ibang relihiyon, makapangyarihan ka man, may sinasabi sa lipunan, profesional o hindi, lahat tayo may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Uulitin ko po, ang bawat isa sa atin may puwang, may espasyo sa kaligtasang inihandog sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may anak siyang mahuhuli. Hindi gusto ng Diyos na may anak siyang maiiwan. Hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa ating tunay na tahanan sa langit. Kaya't pagkakaisa ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin at hindi pag-aaway at pagkakawatak-watak. At kagaya din po ng lalaking bingi at utal, nais din ni Jesus Nazareno na tayo ay gumaling sa lahat ng ating mga sakit at malubhang karamdaman.
Ito ang layunin ng Diyos, na maranasan natin ang kagalingan na nagmumula sa Kaniyang kabutihan. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating nais gumaling sa kanilang mga sakit at karamdaman, nais lumaya sa kanilang pagkakaalipin sa mundong ito, nais magkamit ng kaligtasang mula sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus Nazareno, Ephata, mabuksan. Ang makapangyarihang wika at salitang ito ni Jesus Nazareno ay kanya ring sinasabi ngayon sa bawat isa sa atin, sa bawat naririto ngayon, sa ating mga online viewers, mga televiewers, at gayon din po ang mga kapatid nating nagtatrabaho at namamalagi sa ibang bansa, sa mga kapatid nating may sakit at may karamdaman. Nais ni Jesus Nazareno na sa mga sandaling ito, mabuksan hindi lamang ang inyong mga bibig, tenga at mata. Nais niyang mabuksan ang inyong isip at kalooban upang matanggap natin ng buong buo ang kaniyang mga pagpapalang, siksik, liglig at umaapaw. Nais niyang mabuksan ngayon ang ating kamalayan na si Jesus Nazareno, ang ating dakilang manggagamot. Siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, nais niyang mabuksan ang ating mga puso upang sa araw-araw ng ating buhay, matuto tayong umibig, magmahal, magmalasakit, at maawa din sa ating kapwa na naghihirap at mas higit na nangangailangan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong nakatanggap ng awa ng Diyos, nararapat magbahagi din tayo ng awa at pagmamahal sa ating kapwa, sa ating kamag-anak, kaibigan, at kakilala. As Mother Teresa says it perfectly, the fruit of love is service, which is compassion in action. Ang pagiging mahabagin, nangangahulugang pagkilala sa mga paghihirap ng ating kapwa at pagkilos upang tumulong at makasama sila. Ang ating simpleng pakikiramay ay nag-uudyok sa atin na makita ang katotohanan. Ang pagiging mahabagin dapat ang maging lente ng ating puso. Ito ay nagpapahintulot sa atin na tanggapin at maunawaan ang tunay na kahulugan ng ating pagsusumikap. Jesus is often moved by compassion because mercy and compassion is the language of God. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia, naway buksan ni Kristo ang ating mga mata upang makilala natin ang nangangailangan sa ating paligid at tulungan sila sa paraan na higit na mahabagin. Sa mga sandaling ito at sa araw na ito, sa espesyal na paraan, ginugunita natin ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria, ang ina ni Kristo, ang ina ni Jesus Nazareno, ang ina ng Diyos. Kaya't pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na ina.
At kagaya po ng ating mahal na Birheng Maria, siya ay naging bukas sa kalooban ng Diyos at nananatiling bukas ang kaniyang puso sa kaniyang pagdalangin sa atin, sa kaniyang paglingap at sa kaniyang pagdarasal na tayong lahat mabuksan din ang ating puso't kamalayan sa katotohanan ng mga kapatid nating masigit nangangailangan ng awa at habag. Sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, inihandog na sa atin ng Diyos ang kaligtasan na pangarap niya sa bawat isa sa atin. Buksan natin ang ating puso at kalooban. Bigyan natin ng pagkakataon na si Jesus Nazareno maghari at maging hari ng ating puso, ang dakilang manggagamot. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit
at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts, Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pakindapatin mong kami mapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa ami, sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadeboto, sa ating mga online viewers at televiewers, sa inyong patuloy at walang patid na pagtulong at pag-aabot ng donasyon sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong at donasyon para sa pag-aabot muli ninyo ng mga ayuda tulad ng bigas, delata at noodles na siya namang ibinibigay natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, gayon din ang mga naging biktima ng trahedya at sakuna. Sa katunayan, kahapon po, kasama ng ibang mga staff ng Quiapo Church, kami ay nagtungo sa bayan ng Antipolo sa Sitio Gipit at nagbigay po tayo ng mahigit 300 relief goods sa mga kapatid at naging biktima ng bagyong Enteng. Marami po sa ating mga kapatid, lubog ang kanilang bahay, kaya sa kasalukuyan wala silang mga gamit at nasira ang kanilang mga kagamitan. Kaya nga sa inyong mga munting tulong na iaabot natin ito sa mga taong hindi naaabot ng ibang tulong komunidad. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan tayo na magmalasakit, maging maawain at magmisyon. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, binuksan na ni Jesus Nazareno ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat at hindi sa iilan lamang. Kaya buksan din natin ang ating puso't kalooban upang tanggapin ang kagalingan at kaligtasang handog ni Jesus Nazareno. Amen. Sumainyo ang Panginoon
at sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.